Nag-scroll ka sa Facebook, may nakita kang picture. Puti at bughaw na bahay, parang nasa Santorini. Next post, may disyerto na parang Dubai. Tapos, biglang may gondola, parang Italy. Ang tanong, nasa abroad ba to? Hindi. Nasa Pilipinas lang. Oo, D-Fam, may mga lugar dito sa atin na kapag napuntahan mo, mapapaisip ka talaga. Teka, sigurado ba kung hindi ako lumabas ng bansa? Sa video na to, iikuti natin ang Pilipinas na parang nag-world tour. Mula Greece, Maldives, Italy, Netherlands, Switzerland hanggang Spain. Pero walang passport at walang visa. At syempre, walang jet lag. Kaya kung gusto mong maranasan ang mundo, kahit nasa Pilipinas ka lang, hawakan mo na ang imahinasyon mo. Dahil magsisimula na ang ating biyahe sa mga lugar sa Pilipinas na para kang nasa ibang bansa. Number 1, Camp Netanya, Santorini vibe sa Batangas. Nasa Anilao, Batangas ang ating unang destinasyon. Kung naghahangad kayo ng Greece, magugustuhan nyo ang Camp Netanya. Ang asul at puting disenyo ng resort ay kopya ng itsura at ambience ng Santorini. May cobbled na daan at may dome na bubong. Pagdating, makikita nyo ang 48 silid at villa na inspirasyon ng Mediterranean architecture. May infinity pool na tanaw ang dagat. May dive center, spa, fitness facilities. May maliliit ding balkonahe para sa sunset selfie at may snorkeling din para makita ang mga isda at pagong. Para kang naglakad sa mga isla ng Greece nang hindi umaalis sa Luzon. Katulad nito, ang puti at bughaw na bahay ng Santorini. Ang infinity pool dito ay paborito ng mga influencers dahil sa magandang sunset. At ang Anilao ay kilala rin sa diving spots, kaya maaari niyong pagsabayin ang Greek at underwater experience sa isang trip. At number 2, La Paz Sand Dunes, disyerto ng Ilocos Norte. Mula sa dagat, punta naman tayo sa buhanginan. Ang La Paz Sand Dunes sa Ilocos Norte ay tinatawag na disyerto ng Hilaga. Ito ay 85 square kilometers na coastal desert na dineklarang National Geological Monument noong 1993. Merong bundok-bundok na buhangin na umaabot sa 30 meters ang taas. Dito, maaari ka mag 4x4 ride at sandboarding. Pinakamagandang pumunta sa pagsikat o paglubog ng araw para sa dramatic na anino ng buhangin. Matapos maglaro sa buhangin, tanawin ang alon ng West Philippine Sea. Dito nagtatagpo ang disyerto at karagatan. Alam nyo ba na bahagi ang La Paz ng mas malaking Ilocos Sand Dunes? Sikat ang sandboarding dito. May mga lokal na nagtuturo. And at number 3, Stilts, Calatagan. Para kang nasa Maldives. Ito'y nasa Calatagan, Batangas. Ang Stilts Calatagan Beach Resort ay may mga bungalow sa ibabaw ng tubig na konektado ng kahoy na boardwalk. Parang Maldivian water villas. May 3 beach, restaurant na sweet spot, activity center, events hall, souvenir shops. Pwede kang mag-ATV sa trail, sumakay ng bangka at mag-snorkel, maglaro ng volleyball o subukan ng iba pang water sports. May day tours at campings na budget-friendly ang options. Tinatawag ng iba ang boardwalks na floating roads dahil parang naglalakad ka sa tubig. Ang tagline ng resort ay Where the Sea Meets the Sky. Sa gabi, malinaw ang mga bituin kaya magandang lugar para mag-stargazing. Number 4, Miniloc Island, Bora Bora ng Palawan. Ang Miniloc Island Resort sa El Nido ay tinutumbasan ng Bora Bora. Meron itong 50 na kwarto gaya ng beach cottages at water cottages na gawa sa hinabing kawayan at nipa. Bawat silid ay may tanaw ng Bacuit Bay. May eco-friendly at laid-back na atmosphere at naghihikayat itong tuklasin ang kalikasan.
Maaari ka mag-snorkel, scuba dive, windsurf, mag-beach volleyball, at umakyat sa mga lagoon. May pagkakataon pa ngang makalangoy ka kasama ang 1.5 meter na jackfish sa house reef at mag-boat tour papuntang Big at Small Lagoon at Snake Island. Gumagamit ang mga deluxe sea view rooms ng solar energy at sa Wally Walls para makabawas ng carbon footprint dito sa Palawan. Ang isa sa pinakamatandang resort sa El Nido ay binuksan noong 1980s. Sanay ang mga tao dito sa mga jackfish kaya hindi sila natatakot. At number 5, Venice Grand Canal Mall. Itong Italy sa Taguig. Hindi mo na kailangan lumipad papuntang Italy para sumakay ng gondola. Sa Taguig, ang Venice Grand Canal Mall ay nagdadala ng romansa ng Venice sa Pilipinas. May artificial na kanal kung saan may mga gondolier na naka-striped shirt at mga gusaling inspirasyon ng Italian architecture at replika ng St. Mark's Campanile, Rialto Bridge at Ponte de Amore. Bukod sa kanal, maraming kainan at pamilihan dito, sinihan na may Dolby atmosphere at regular na events. Ang Venice Piazza, hango sa Piazza San Marco, ay may maliit na St. Mark's Tower at pwede ka magpakain ng mga kalapati. At kung sweet ka, pwede ka mag-booking ng gondola ride na may kumakantang gondolier. Ang mall ay pet-friendly at may mga pet fashion shows dito. At number 6, Old Grove Farmstead, Netherlands vibes sa Lipa. Ito ang lugar kung saan parang nasa Dutch countryside ka. Ang Old Grove Farmstead ay may pulang barn na ginagamit bilang function hall, isang windmill na welcoming area na may cozy interior at mga hayop tulad ng pato at tupa. Meron ding hanging bridge, bulaklaking hardin at pool. Kadalasan, may kasamang pagkain ng day tour at paborito ng mga bisita ang mag-post sa windmill at magpakain ng hayop. Parang Netherlands pero nasa Batangas ka lang talaga. Ang windmill ay hindi lang pamporma. Ang disenyo ay para salubungin ng mga bisita. Sikat itong venue para sa kasalan at prenups dahil sa bulaklaking hardin ito. Number 7, Windmill Lausane, Swish Fields sa Crosswinds Tagaytay. Para sa iba pang European na tanawin, pumunta kayo sa Crosswinds Tagaytay. Bisitahin nyo ang Windmill Lausanne. Ito ay inspirasyon ng Danish architecture ng Solvang, California. May Swiss folk artwork, exposed wooden beams at malaking windmill facade. Ang pag-drive papunta rito ay maganda dahil dadaan ka sa mga pine trees at rolling hills. Pwede ka mag-hot chocolate habang tinatanaw ang kabuuan ng Tagaytay at ang bundok. Ito'y parang European cafe na hindi ka lumalayo. Number 8, Sirao Garden, Little Amsterdam ng Cebu. Lumipad naman tayo sa bulumunduking bahagi ng Cebu City, sa Sirao Garden. Ito'y kilala bilang Little Amsterdam ng Cebu. Puno ito ng makukulay na bulaklak na celosia. Dilaw ito, fuchsia at orange. Ang salitang Greek na celosia ay galing sa kelos. Ibig sabihin ay nagliliyab. Dati ay inaani lamang ang selyosa para ibenta pero nang dagsain ng turista, binuksan ng taniman at pinalawak ng 1.2 hectares. Naglagay ng windmill replica, heart-shaped na sign, at props tulad ng Volkswagen, higanting sunflower at teddy bear. May iba pang bulaklak tulad ng dahlia, sunflowers at China aster. And at number 9, Fortune Island, Greek ruins sa Nasugbu. Na-imagine mo bang maglakad sa Greek ruins? Sa Fortune Island, malapit sa Nasugbu, makikita mo ang mga haligi na gaya ng Parthenon. Dati itong pinapangarap na luxury resort ni Government Jose Antonio Leviste. Ngayon, ito'y dinarayo na
para sa puting buhangin, turkesa na tubig, coves, cliff at mini Parthenon. Sa isang bahagi nito, may shipwreck na dating kainan ng resort at isang lighthouse. Walang gaanong lilim kaya siguraduhin ng sunscreen. Maaari ka mag-camp at mag-snorkel, ngunit kailangang ayusin ang boat trip mula sa Nasugbu. And at number 10, Vegan Heritage Village. Lakad sa panahon ng Espanya. Panghuli, maglakbay tayo sa Vegan City, Ilocos Sur. Tahanan ng Vegan Heritage Village, isang UNESCO World Heritage Site. Ito ang pinaka-intact na halimbawa ng planadong bayan sa panahon ng Kastila sa Asya. At may mga cobblestone streets at 2 palapag na ancestral house na gawa sa adobe at kahoy na may kapis na bintana. Ang grid plan ng bayan ay nakasentro sa 2 plaza na pinamumunuan ng St. Paul's Cathedral, Archbishop's Palace, City Hall at Provincial Capital. Sa paglalakad sa Calle Crisologo, dadaan ka sa antique shops, cafes at museo tulad ng Siquia Mansion at Crisologo Museum. Pwede kang sumakay ng kalesa at tikman ang vegan longganisa, empanada, at sinanglaw. May halos 233 historical buildings sa Mestizo District at halong Spanish, Chinese at Ilocano ang kultura. At yan ang ating 10 destinasyon. Nagpapakita na maaari mong maranasan ang mundo nang hindi ka umaalis ng Pilipinas. Mula Greece at Maldives hanggang Netherlands at Venice, lahat ay may Pinoy hospitality. So, D-Fam, aling lugar ang gusto nyo puntahan? Aling lugar naman ang napuntahan nyo na? Comment nyo naman kung maganda ba talaga dyan sa sinabi ko. Please! At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto.